Good evening. I am Norilyn Galo, and I am the one who will interview Miss Esmeralda and to her partner, Miss. Before that, I would like to ask, how was your day? I'm really good. Okay. This is the first question. Did you ever consider a threesome with your partner? No. Kasi hindi mo naman kailangan humanap ng isa para lang sa ganung bagay. Siyempre, mas kailangan natin makontento kung anong meron sa partner mo. Yun lang. Thank you. Second question. If your partner has a sexual desire for items, will you entertain it? Hindi. Kasi parang ang pangit sa TikTok. Tsaka, bilang respect na rin sa partner mo. Hindi mo na kailangan gumamit pa ng mga ganun bagay. For the third question, if you weren't dating, would you date any of your partner's friends? And why? Hindi. Siyempre, magagalit ako. Siyempre, bakit siya makipag-date sa friends ko? Bakit? Ano reason para makipag-date siya, di ba? For the fourth question, if you had to, would you pick your partner over your family? Hindi. Hindi ko pipiliin yung partner ko kesa sa family mo. Kasi syempre family yun. Pero sa situation yun, di mo naman kailangan pumili kasi pareho naman silang mahal. Fifth question, have you ever thought about other people judging your relationship? Minsan hindi ko alam, syempre hindi mo naman alam kung anong isip ng tao ngayon, lalo na ngayon, karamihan ngayon, yung mga tao ngayon, parang sila, against sila sa same-sex marriage, saka yung sa, basta about part ng LGBTQ+. Kasi wala nga daw sa Bible nun. Sixth question, was there a time that you've been ashamed of your partner or relationship? Nahihiya lang ako, syempre kasi first time kong niligaw sa parent ko. Syempre parang hindi pa ako sanay na babae yung syota ko. Grabe naman yung syota. Girlfriend ko. Ganon. Pero yung umabot na ng ilang months, okay na, hindi ko na siya kinakaya. Parang bulgara na. Ayun. For the last question, number 7, anything you want to say to your partner? Masasabi ko lang, sana hindi siya magbago. Mag-iingat siya lagi. Tapos sana iwasan niya na yung pagiging mainitin ng ulo niya kasi hindi nakakatuwa. Siyempre, lalo na nag-aaral ako ngayon, kailangan babaan niya rin yung pride niya. Ayun. Dahil doon kasi minsan di kami nagkakaunawa kasi sa ugali niya minsan. Mainit yung ulo, gano'n. Simple bagay, mainit yung ulo niya, gano'n. Sana baguhin niya. Yun lang. And Miss Dogilio? Ako, sana magstay lang siya kasi nung mga panahong walang-wala ako, wala pa akong pera, wala pa akong trabaho. Andyan siya. Ngayong nakuha ko na yung lahat ng gusto ko. Sana, pag nakuha ko na yung mga pangarap ko, sana nandyan pa rin. Thank you, Miss Esmeralda and Miss Dogilio, for your wonderful answer. I wish and I hope that your relationship are stay strong and be faithful to each other. Again, thank you for both of you. First question, would you ever consider a threesome with your partner? So, para sa akin hindi kasi hindi na makakonsider as a cheating kasi wala sa isip ko na gawin pa yung bagay na ganun kasi nga committed na ako sa partner ko. Yung mga ganung bagay dapat sa amin lang, hindi na magkakaroon pa ng ibang tao para madagdagan pa yung pleasure ba, kumbaga. Sa akin kasi isa seryoso na bagay na para sa akin, sa amin dalawa lang dapat nangyayari. Yung kasi yung way para mas mag-deepen yung love natin at na-express din natin yung love natin sa isa't isa. Second question, if your partner has a sexual desire for item, will you entertain it? Para sa akin, depende. Kasi para sa akin, oo, gusto ko. Pero mas gusto ko pa rin malaman kung ano yung magiging desisyon niya, kung papayag ba siya or hindi. Open naman ako sa kahit ano yung idea or desires niya. Number 3 question, if you weren't dating, would you date any of your partner's friends? Sa akin, hindi. Kasi wala naman sa isip ko na gawin yun.
Tsaka, ayun nga, hindi pa naman sira yung ulo ko para gawin yung bagay na ganun. Sa akin hindi rin kasi imposible magustuhan ko sila yung connection na magkakaroon. Imposible din mabuo yung ganun. Fourth question. If you had to, would you pick your partner over your family? Para sa akin, wala naman ako pipiliin sa dalawa. Kasi parehas kong mahal yung dalawa. So, para sa akin, gusto ko yung dalawang pipiliin. Depende sa situation kasi may magiging times or problems na mapapapili ka talaga pero at the end of the day, mas it-isip ko pa din yung dalawa na dapat lagi silang prioritize, especially yung Number 5th question. Have you ever thought about other people judging your relationship? Siyempre, sa akin, oo. Hindi naman kasi mawawala yung mga taong may masasabi talaga sa'yo. Kasi hindi lang naman sa LGBT na couple na may nasasabi. Kahit sa straight, may mga nasasabi yung ibang tao. Pero sa amin, lalo na yung mga religious na tao na may pinaniniwalaan talaga. Ayun, may masasabi talaga. So, hindi naman kasi nawawala yung judgment sa kada tao. Lahat talaga may opinion. So, all the time talaga, may isip ko kung ano yung masasabi nila. Pero pag gano'n naman, hindi naman wala naman kayo pakialam sa good as long as And last question. Was there a time that you've been ashamed of your partner or relationship? Para sa akin, wala. I mean, parang ikakaya mo yung partner mo, gano'n. Kasi ako, mas gugustuhin kong ipagmalaki yung partner ko. walang nangyari na gano'n mo na nahiya ako at wala din nangyari na magisiya ako sa partner ko. Kasi tao na tulad ko. Bago tayo matapos, anong gusto mong sabihin sa partner mo? So, ayun, malapit na graduation mo. Hindi man ako makakapunta, pero sana makabawi ako sa mga bagay or sa susunod na pagpunta ko dyan sa inyo. Sana soon, di ba, matanggap ako ng family mo. Ganun. And magkaroon sila ng tiwala sa akin na safe yung anak nila sa akin, na hindi ko saktan. Gusto ko makasama hanggang pagtanda. Galingan mo palagi sa school mo and mag-ingat ka palagi. I love you. Sa akin, thank you kasi nagawa mo pagiging standard at nakalimutan. Ang sangasal sa bobo pero sobrang positive. Ayun, sa mga struggles sa pinagdadaanan mo, problems na meron ka everyday, alam ko kaya mo magdaan kasi kahit na wala pa kami sa kanila nagawa. Thank you. Gusto pinipili mo mag-survive and mag-go sa lahat ng pinagdadaanan mo. Thank you din kasi kahit sa sobrang layo natin nagagawa pa din ito yung punta dito. Kung papalagay ko punta dito. I love you so much. Sana magtagal na ito kasi kung wala ayoko. So, thank you Miss Vergania and Miss Jasmine. I hope na maging masaya ang relasyon ninyong dalawa at maging stay strong kayo parehas.
So, be faithful to each other no matter what. Again, thank you. Good day, I am Danilyn Berganyo, and I am the one who will interview Ms. Saldivar, and here are some questions. Number 1, would you ever consider a threesome with your partner? No. Considered na siya as cheating. Yung first rule niya, yung respect dapat hindi siya nawawala. So, kahit bigyan ka pa niya ng permission para gawin niya yun, hindi. Parang disrespect mo na rin kasi siya pag ganun. And question number 2, if your partner has a sexual desire for items, will you entertain it? No. Kahit ano pa yan, kasi parang hindi ko siya gustong i-tolerate. Ayoko. No. Hindi. Number 3, if you weren't dating, would you date any of your partner's friends? Hindi. Una sa lahat, hindi ko kilala lahat ng friends niya. And sobrang lang. Hindi naman siya sa sobrang laki. Love lang na age gap. Alam yun ni Ramino. Hindi. Number 4, if you had to, would you pick your partner over your family? Hirap. Kahit gano'n pa naman ka-toxic yung background ng family niyo, family first ka pa rin eh. May time pa rin para sa inyong dalawa. Meron at meron. Number 5, have you ever thought about other people judging your relationships? Lagi yan, left and right nga yun. Parang pagtapak mo pa lang sa labas, di ba? Parang, wala. Ginajudge ka na. Parang, makita lang kayo magkasama, ginajudge ka na. Ang dami na sinasabi, lalo yung mga nasa late 30s, mga yan. Tapos karamihan, magsisingit pa ng mga about sa Bible verses, tapos madami. Madami. So, number 6, was there a time that you've been ashamed of your partner or relationship? No. Nakaka-proud siya. Legit. Parang, grabe siya. Hindi siya yung papabayaan na meron kasi yung mga taong hahayaan ka lang, tapos kung ano yung treatment sa kaibigan mo tsaka sa'yo, ibang-iba. Pero sa kanya, parang level lang. Parang maayos yung treatment sa'yo, maayos yung treatment mo sa mga kaibigan mo. Parang equal lang. So, yung last na tanong is, ano yung gusto mong sabihin sa partner mo? Dami. Pero tingin mo, ano na lang? Kung ano man yung problema mo sa bunso nyo, kaya mo yan. Saka proud ka. Tibay mo. Saka na nakaka-proud ka, family. Yun lang.